Libra, ito yung reading mo for July 12 to 17. Ano ba yung mga maaaring magaganap during these dates? Pero this is also a timeless reading kahit kailan mo naman ito mapanood, Libra. Maraming salamat sa mga nandito ngayon, whether matagal ka na taga-subaybay or bago lang. And kung bago po kayo, please don't forget to like, follow, or subscribe. Shout out din sa ating mga YouTube channel members, which ipa-flash ko na lang sa screen, pati na rin sa ating mga FB page subscribers. Yan. Regarding personal readings, yung mga gusto mag-avail, mag-message privately kayo sa aking FB page, naka-flash sa screen kung papaano. Yan, maraming salamat sa mga top fans din natin sa FB, mga star senders natin, at yung mga walang sawang sumusubaybay dito sa ating YouTube channel. Yan, ma-appreciate ko po kung kayo ay magla-like, share, mag-leave ng comment, or para dun sa mga generous, no, meron din po tayong super thanks. Hanapin nyo lang dyan sa screen, sa video. Yan yung, kumbaga, yan yung parang katumbas ng stars sa FB. Yan. So, kung gusto nyo magpadala ng support, yan, parang yan na yung pinaka-support ninyo, yung super thanks. Or, mag-join kayo na membership. Kasi may mga perks yung membership natin. Kung yung pinaka mataas na level yung kukunin ninyo na membership sa ating YouTube channel, yan, makaka-avail kayo ng discount sa aking mga personal reading services. At meron kayong mga weekly readings or birthday reading every year. Yung birthday reading every year yun. Pero yung default natin sa mga members natin is may weekly reading. Okay? Yan, napahaba yung intro natin. Pasensya naman. So, bago tayo magsimula sa chikahan natin, Libra, bigay ko muna yung lucky numbers and lucky day mo. So, maghanda ka ng pen and paper mo. Pwede mo namang i-rewind or i-pause itong video anytime. Okay, pwede ko na lang din i-flash screen, no? Pero banggitin ko na, ang lucky day mo is Sunday. Ang lucky numbers mo ay 4, 30, 16, 39, 4, at saka 19. Ayan. Simula na tayo. Yan. May na-encounter akong comment na nag-comment siya sa nag-comment siya sa Taurus, pero iba yung sign niya. Nasabi niya bakit daw palaging matagal yung reading ni ganitong zodiac sign, Capricorn yata kung hindi ako nagkakamali. Sabi ko naman, 12 zodiac signs po yung ginagawa. At nakakahingal, dumaldal ng dire-diretso, natatapusin ko sa isang sitting lang ang 12 signs. Guys, nahihingal ako, kinakapos ako ng hininga. May sakit ako, hindi ako ganun nakabata, no? Iba na yung katawan ko. And tinatry ko namang magawa kung ano yung kaya ko. Pero Diyos ko, yung magreklamo na parang hindi man, ang point ko rito is hindi man lang niya ako bigyan ng konsiderasyon. Since nag-aantay lang naman siya ng reading, no? Free lang naman yung mga reading dito. Hindi naman ako namimilit na na magstay kayo kung naiinip kayo. Kasi hindi lang naman reading yung ginagawa ko. Siyempre, kumakain din naman tayo, naliligo, nagsi-CR. Kumbaga, yung 12 signs na yan, magagawa mo ba yan? Try nyo. Yung mga reading ko, 20 minutes mahigit. Minsan, umabot pa ng 30 minutes mahigit sa isang sign. Imaginein mo, 12 signs nang hindi ako titigil, tuloy-tuloy. Guys, kahit mag-break ako, hindi possible na matapos ko yun maghapon. Unless hindi na ako matutulog. No? Hindi lang naman pagre-reading yung ginagawa ko. May pamilya rin ako, may buhay din naman ako. At rin ako, nagpe-Facebook din ako, may content din ako. Hindi lang naman
YouTube. Ang point ko dito, konting konsiderasyon lang. Kung medyo na-delay yung reading, ang ibig lang sabihin nun, matagal mag-reading, nakakapagod, nakaka-drain on my part, ha? Hindi ko alam yung iba. Baka yung iba, Superman, Superwoman sila, malalakas sila. Kaya nilang gawin yung 12 videos ng isang araw na i-edit ninyo, babasahin ninyo, tuloy-tuloy kayong dumadaldal, at mag-a-upload ng sobrang tagal, guys. Sa akin, yung editing pa lang ang tagal na. I-upload ko pa yon, may time pa yon, may time frame pa si YouTube dyan. Depende pa yan sa internet connection mo. By the way, hindi cheapest yung ina-avail ko na internet service. Hindi ito yung pinakamura. Pero ganun talaga kabagal. Hindi ko alam kung bakit. Siguro hindi ako ganun ka-professional or hindi ko alam, bakit talagang mabagal. Unless gagawin ko yan mga 1 month in advance. Wala akong ganung luxury, guys, na ahead ng 1 week magagawa ko, hindi. Especially na pagka madalas may nararamdaman ako sa katawan ko. Okay? Yun lang naman. Konting konsiderasyon lang. Alam mo yung reklamador, no? Alam nyo, kung naiinip kayo at matagal dito yung wag na lang po kayo dito. Hindi naman po ako namimilit, no? Wala naman tayo pinirmahang kontrata sa isa't isa. Yun na naman yun. Ngayon, kaya ako sinasabi to para maunawaan nyo na kapag gumawa ka ng reading, hindi ganun kadali. Try nyo pong mag-read. Kung kaya nyo, i-try nyo. Isang video lang, try ninyo. O yung pinagsasasabi niya, try mo yung 12 videos, tuloy-tuloy, di ka na matutulog, di ka nakakain, di ka na magsisiya, di ka nahihinga. Dire-diretso ka. Kasi matagal yun edit mo pa yun, na-upload mo, try ninyo. Kayo gumawa nun. At saka nyo sabihin sa akin na madali yung ginagawa ng mga reader. Content creator na nag-e-edit pa. Saan nyo sabihin yan sa akin? Pag nagawa nyo, pakita nyo yung proof sa akin na nakakapag-upload kayo everyday ng 12 videos. Na meron kayong minemaintain na TikTok, na meron kang minemaintain na FB page. Saan nyo sabihin sa akin yan? Na meron ka ring buhay, may pamilya ka rin, na natutulog ka rin yan. Pakita nyo muna sa akin kung kaya ninyo. Okay? Especially yan, partida pa yan, masakitin ako. Kayo, siguro baka wala kayong wala kayong hika, wala kayong depresya sa puso, yan, yung mga ganyan. Maswerte kayo. Di lahat ng tao ganun ka blessed, no? Okay, yung 3 cards mo dito, Libra. Direction Guardian, yan, meron ka. Choose your path. Wise One, wow, grow within your current situation. Uy. Love and let yourself be loved. Okay, parang ang powerful na card dito is itong choose your path tsaka grow within your current situation. So, nakikita ko dito, Libra, siguro meron kang something na pagdadaanan or pinagdadaanan, no, na ikaw ay merong mapupulot na na malaking learning dito sa experience na ito. Okay, yung sinasabi dito sa card mo is connect with your deepest desires, then choose the path that will make your heart and soul sing. Kumbaga, it is following kung ano yung passion mo, no, or yung soul calling mo. So, may mga signs akong nabasahan na may mga spiritual leveling up,
spiritual awakening, no? Hindi ko lang maalala yung mga signs, pero meron. Siguro mga ilan na rin, Libra. Parang kasali ka rin dun. Okay, ang sinasabi dito, Libra, yung path mo, hindi pa ito set in stone. Kumbaga, hindi pa sementado, hindi pa final yan. At ang sinasabi dito, your angels and guides have no expectations for you, nor should you have any for yourself. There are many directions na pwede mong tahakin. None of them are wrong, as they all hold perfect opportunities to grow and learn. Okay, whatever path you choose, Libra, no, meron at meron kang mapupulot na wisdom or aral diyan sa kahit anong path na tahakin mo. Pero bang sinasabi dito, but life is to be enjoyed and savored. So, if you know that there's a decision to be made, and particularly if you are feeling indecisive, choose the path you know is going to make you light up. No? So, yun, kung ikaw daw ay, halimbawa, wala ka pang specific path, hindi pa clear sa'yo, hindi pa revealed sa'yo, or hindi mo pa alam, no? If ever na nako-confuse ka, or indecisive ka, piliin mo daw yung path na kung saan ikaw ay, yung path na magre-raise ng iyong vibration, or ng iyong soul. Okay? At ang pinaka-guide mo dyan is choosing with your heart. So, kung ano yung dinidikta ng puso mo, yun yung path na tahakin mo. Okay, pagdating naman dito kay Wise One, ang sabi dito, ayan, grow within your current situation. Knuckle down, be reliable and committed. Be open to wisdom and insights from your elders. Okay. So, yung pinaka-mensahe nito, Libra, sabi dito, the wisdom of the wise one daw, by, sabi ng author na si Cal Gray, the wisdom of the wise one is based on something that the younger generation is often lacking. No? Iba na kasing generation ngayon eh. So, ano yun? Ang sinasabi dito, commitment and reliability. Sabi dito, kapag lumitaw itong card na to, ikaw ay ginaguide na ipagpatuloy mo yung working, no? Continue mo yung working mo para sa iyong growth and expansion dito sa iyong current situation. Okay. Maging committed ka sa mga tasks, sa mga ginagawa mo. Madaling mabore, no? Madaling mainip, maumay, magsawa, or ma-overwhelm. Pero napaka-importante, Libra, ngayon na ikaw ay mag-persevere. Okay? Huwag kang susuko. Ituloy-tuloy mo lang. Magpursige ka. You are being reminded of how it feels to be let down and experience unreliability. So, yan. Kasi pwedeng iba sa inyo nakaka-experience kayo ng nadadown yung kalooban ninyo. No? Or, yun na nga, pwedeng nabubore. Pero, hindi daw yun yung, kumbaga, it's not what you're born to be. So, keep working on what you're working on. No? Maging committed ka dyan sa ginagawa mo. Because it's going to be extremely beneficial for you in the long run. Ayan. So, sabihin mo na lang na kung nakaka-experience ka man ng challenges, Libra,
Isipin mo na lang na yan yung pinaka-training mo, initiation mo papunta doon sa path ng ng glory. Okay, di ba yung mga diamonds, kaya sila ganun katibay kasi dumadaan sila sa matinding ano ba yun? Matinding elements eh. Sandamakmak na nahirap muna yung dinaanan ng diamond bago siya naging ganun katibay, katigas, kaganda, di ba? So, yun. The more na marami kang na-experience na upheaval, challenges, yan, yung mga mahihirap na sitwasyon, yun yung humuhubog sa Libra. Yun yung nagtuturo sa'yo ng mga dapat mong matutunan based on dun sa situation mo, ano yung mga na-encounter mo. So, it's part of your training or growth. No? Isipin mo na lang ano yung magiging produkto after anong magiging ikaw as a product after nung mga challenges yan, yung mga experiences na naranasan mo. Siyempre, marami kang natutunan, di ba? Ayan. At mas lalo kang, naging wise, no? Mas lalo kang naging strong. Okay. Pero ang importante dito, Libra, is consistency and commitment. No? Yan yung importante itong mga araw na binanggit. Next naman is si Heart Guardian, no? Love and let yourself be loved. Sabi dito, welcome with open arms opportunities to give and receive love. No? Sinasabi dito, the energy of love is surrounding your whole world at this time. Wow! So, nababalot ka ngayon ng pinakamagandang energy, which is the energy of love. Angels are swirling around you, encouraging you to open your heart and reveal the blessings that you have to offer. They want you to know that you are a highly loving being who deserves to give and receive love. If you are finding it challenging to feel love at this time, it's important for you to give yourself credit where it's due. You are also encouraged to welcome support from others. Learn to receive. Don't try and do everything on your own. If you are working on a relationship or are in a new relationship, this card can usher in energies that allow you to forge a powerful connection with your partner. Love is in the air. So, yun lang pala yung message niya. Haba-haba. Pero, kumbaga Libra, love is in the air. May umaali-aligid sa iyo na pag-ibig. Ayan. So, para dun sa mga single, ayan, buksan ninyo yung puso ninyo na magmahal. Okay? Be open to giving, ayan. Maging open ka na magbigay at makatanggap ng love. Yan yung sinasabi dito. Okay? Sinusurround ka daw ng mga angels mo daw nandyan at ikaw ay napapalibutan ng pag-ibig. O, diba? Heart. Okay, una natin na hugot, action. Wow, Libra, mukhang kailangan ng galaw-galaw, no? So, ang sabi dito, baby steps are still steps and they're better than standing still, Libra. Umpisahan mo na daw na mag-baby steps kahit pa isa-isa, importante yung ginagawa mong effort. Yung iyong commitment, ayun na naman, no? Pagiging yung pagiging committed doon sa ginagawa mo, dedicated ka, na kahit na maliliit na steps na yan, is nagka-count pa rin yan, Libra. Importante meron kang ginagawa, umuusad ka. Kahit pa konti-konti kung ano yung kaya mo. Importante yun, yung nagtatry ka at saka consistent. Ibig sabihin, hindi yung butas-butas na
gagawin mo ngayon, tapos next month na uli. Yung ganun, yung talagang tinatry mo na mag-show up every day, na gawin mo yung dapat mong gawin. No? Yan. Okay? Hindi ka makakaalis dun sa sa kinatatuyuan mo kung hindi ka gagawa kahit na mga baby steps araw-araw, 'di ba? So you need to take action. Next is elevate. You get what you believe you deserve. It's time to raise your standards, Libra. Yan. Iangat mo daw itong mga standards mo. Huwag ka magpaka-desperate, no? Iba kasi di ba pag nagiging desperate yung tao, binababa nila yung standards nila. Iba nga, nawawala na ng standards eh. Di ba? So yun, nasaan na yung dignidad mo dun, di ba? So, importante, Libra, yung self-worth, dapat di nawawala yan. Self-respect, self-love. No? Hindi mo kailangan i-lower yung sarili mo. No? Just because ewan ko anong reason mo kung nagiging desperate ka. So, importante na i-maintain mo itong standards mo, Libra. Kumbaga, kung ano yung iayon mo sa kung ano yung deserve mo. Huwag mong ibaba. Okay? Huwag mo ibaba yung pagpapahalaga sa sarili. Self-love, self-respect, self-worth. At yung isang card mo pa is authenticity. Live life for you, not the audience in your head. Nako, ito pa. Baka people pleaser ka, Libra. Kasi parang yung mga cards mo based dito sa dalawang cards na to. Siguro lagi kang ganun, gusto mo i-please yung mga tao to the point na nasa-sacrifice na yung mga standards mo or yung sarili mo. Ayan. Mabuhay ka hindi para sa iba, mabuhay ka hindi para sa standards mo, hindi yung standards nila sa'yo, hindi yung opinion nila, tingin nila, pananaw nila sa'yo. Okay? Yun yung mensahe na itong card mo. Hindi mo naman talaga natin kailangan i-please lahat-lahat, Libra, at hindi rin naman natin mapi-please talaga lahat-lahat ng tao. So, just, kumbaga, live your life na hindi ka nagpipretend, live your life na hindi ka, nagpapa-apekto sa mga opinion ng iba. Importante, authentic ka. No? Alam mo yung worth mo at hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo or para lang ma-meet yung standards nila kung ano-anong gagawin mo, okay? Yan. Kasi alam mo, yung mga tao kahit na anong gawin, di ba? Ito totoo ito. Kahit na anong ipakita mo sa tao, meron pa rin masasabi sa yung pangit. Di ba? Totoo yan. So, ano yan? Specific sa mga Pinoy. Ewan ko ba? Lahat ng mabuti gawin mo, may mapipintas pa rin sila sa'yo. Yun yung mga tao ganun. Hindi mo na problema yun, Libra. Dami na nga natin problema, nadagdag pa natin yung mga problema nila, o diba? Problemahin mo muna yung sarili mo, paano ka hindi magiging problema sa iba. Ako, ganun ako. Okay, problemahin mo muna bago ka makipagchismisan dyan sa labas na pinipintasan mo yung buhay ng iba, how they live their lives. Aba, nyeta, unahin mo muna yung sarili mo, paano mo naman i-improve yung sarili mo or paano ka hindi magiging nuwisan sa iba. Yun na lang. Kung hindi ka man makatulong, sabi nga nila kung hindi ka man makatulong, wag ka na lang din maging perwisyo sa iba. Yun na lang. Ako ganun lang yung goal ko. Hindi man ako matulungin, kagaya nung iba, at least, diba, ang ayaw ko naman na makakaperwisyo ko sa iba. Yun na lang yung mindset ko. O yan, saktong-sakto, Libra, Queen of Swords. So, baka this is your energy kasi air sign yan. Tapos, meron ka ring Temperance, Sagittarius.
Meron ka ring the lovers. Wow! Gemini. So, dalawa air sign. Pwedeng kapareho mong Libra, Gemini, Libra, Aquarius, pero may strong energy ng Sagittarius at saka Gemini. At may sumingit na fire sign. Yan. Si Queen of Wands. Masyado kang nai-stress, Libra, or nape-pressure. Okay, ito, people pleaser ka siguro talaga. Kung sino man itong tinatry mong i-please. Tapos ikaw ngayon tong parang na-frustrate, nai-stress, nape-pressure. No, ayan. Affected much ka tuloy. Ayan, di ko alam. Pwedeng may mga sleepless nights. Ewan ko kung ano ito ipinag-worry mo, Libra. Kaka-wrinkles ka lang dyan. Nakikita ko, alam mo Libra, kung ikaw tong tinutukoy dito na Queen of Swords. Si Queen of Swords is napaka-strong woman nito. Strong personality to, babae man ito, lalaki. Okay? Oh. Walang gender. Kasi si Queen of Swords is head over heart siya. Okay, ang ibig sabihin nito, malakas ang will mo. Witty. Marami na kasing pinagdaanan na na mahihirap na sitwasyon si kumbaga, very tough si Queen of Swords. Survivor siya. At saka hindi siya mag-hesitate na gawin kung ano yung iniisip niya na tama na gawin doon sa situation. Minsan, this is a card ng going alone. No, minsan pagiging aloof, pagiging introvert, pagiging independent, or minsan this is a reminder na you need to stand up for yourself at maging clear ka sa kung ano yung mga gusto mo at pangangailangan mo. Okay. Na natutunan mong maging independent during sa mga time or period ng ikaw ay mag-isa. No, yung pagiging mag-isa mo, yun yung yun yung nagpatatag sa iyo eh. So kung anong person ka ngayon is yan yung dahil sa mga na-experience mo at dun sa mga mahihirap na yon, and during those times na walang dumadami sa iyo, mag-isa ka lang, doon ka naging malakas, doon ka nahubog. Okay? So, si Queen of Swords is known for her keen intellect and sense of fairness. So, sa tingin ko, this is a sign ng, isang babae na nakaka-intimidate. Kasi napaka strong-willed niya, matalino siya, independent. Kaya niya kasing mag-isa. Okay? Pwedeng iba sa inyo, single. No? And ito yung energies ninyo. Or pwedeng you are dealing with a woman na pwedeng byuda. Or may mga pinagdaanan na matitindi sa buhay. If this is about romance, pwedeng cold or detached yung yung partner na yan, kung sino man yan sa inyong dalawa. Okay, Libra, kung meron ka mang matinding sorrow na pinagdaanan dito sa iyong Queen of Swords, eto na yung temperance mo with healing. Kumbaga, unti-unti ka nang nakaka-recover. In time, mag-heal ka rin, no? Pwedeng iba sa inyo, healed na, depende, no? Iba-iba, pwedeng iba, nasa process pala ng healing, pwedeng iba, magaling na kayo totally. Okay, kung ano mang mga old wounds, yung napala mo dito sa Queen of Swords situation mo, yun yung mag-heal dito sa iyong temperance card.
Okay? At saka parang meron ako napipick up na parang kumbaga matututo kayo na mag-coexist, no? Kung sino man itong energy na ito na iyong opposite yan. Kasi parang meron ditong pagsasama dalawang elements or dalawang person na pinagsama. So, sa tingin ko, matututo na kayong makapag-adjust sa isa't isa yan kung ito ay isang relationship. No? Kasi mag-heal yung mga wounds ninyo, yung sama ng loob ninyo, and matututo na kayong may blending kasi, may pagsasama ng dalawang energies dito. So, yung nakikita ko, matututo na kayong mag-adjust sa isa't isa. No? Makapagpasensya sa isa't isa. Yan. And kung this is a situation, ito yung situation na kailangan mong maging matyaga, Libra. Kasi trial and error to. Sa tingin ko may mga para kang nag-e-eksperimento rito. Itatry mo kung ano yung mga nag-work at hindi yung nag-work. So, expect mo na pwedeng, syempre, diba, minsan sa unang take, hindi naman natin nakukuha ng tama lagi Diba yung iba, sa unang take nila, error, failure. So, ayan. Kumbaga, try and try until you succeed lang dito hanggang makuha mo yung tamang blending timpla. Makukuha mo rin yan, Libra. Kailangan mo lang dito is patience. At the lovers, this is an indication ng pagpasok sa isang malalim na commitment. Love ito Oo. Okay. Gets ko na. So, pwedeng fire and air sign kayong dalawa, Libra. Kasi ayan based sa cards mo. Queen of Swords, the lovers, both air signs. Tapos itong Temperance, Sagittarius. Tapos si Queen of Wands, fire sign. Kasi si Temperance, kombinasyon niya ng dalawang element na magkaiba. Sabi nga nila, opposites attract. O baka yun yung na-attract mo na person. Ayan sunny and stormy or night and day. Oo nga, feeling ko tsaka ang mga signs lang na lumitaw dito, air sign tsaka fire O yun, baka si fire sign ito tinutukoy dito. Na at kung ikaw ay single, Libra, yan, indication yan na baka yan yung maging future jowa mo or asawa mo. Oo, pwedeng hindi kayo talaga pwedeng opposites kayo, pero alam mo yun, babagsakan yung isa't isa, trial and error kayo, hanggang ma-perfect ninyo, hanggang kayo, masanay na kayo sa isa't isa, matanggap nyo na lahat yung mga differences ninyo. Kita ko dito. Okay? At kung meron ka mang gagawin, Libra, magagawa mo yan confidently. Ayan, you have the Queen of Wands. Okay? So, ang ganda. Ibig sabihin, magagawa mo ng maayos yan. Magiging successful yung gagawin mo. Sinakita ko dyan na you are very confident at mukhang alam mo naman talaga kung ano yung kailangan mong gawin dyan. Carry bells na carry bells mo yan. Tingnan pa natin yung mga paparating sa iyo, Libra. Napahaba na yung chika ko dun. Ay! O, tayo na mga paparating sa iyo, angel numbers and messages. Wow, 11-11, Libra. Ang lakas nito. Tingnan natin. Ang ibig sabihin yan. Ayan, make a wish, Libra. O, mag-wish ka na. Pinagwi-wish ka ni 11-11. Sige nga, tingnan natin yan. Wow, basahin ko from the book kasi bago tong deck na to. Sabi dito, may mga opportunities para sa iyo, Libra. Magbubukas ang mga doors. At the time is now. This is a call to vibrate at a higher frequency.
Kung nararamdaman mo ikaw ay defeated or hopeless, your angels are urging you to shift your perspective. Wow. Wow. Meron ako Libra sa chart ko. So, parang nakaka-relate ako dito. Don't be too surprised if you experience some eye-opening epiphanies. Yan. Okay, so may mga kaganapan dito na magiging eye-opener para sa'yo. Even the smallest changes can make enormous ripples into your future. Tune in to abundance in both your mind and your actions. Whenever you see this number, make a wish. Ayun pala yun, guys. So, ayan, alam na natin. Whenever daw makita ninyo yung 1111, mag-wish daw kayo. Turn your entire being toward achieving that goal. And watch the universe send you everything you need. Ayan, Libra. Pinagwi-wish ka baka ipagkakaloob sa'yo to. Shifting to an abundance mindset. This is a call to action. Ayun, action card mo, ito yung hagdan kanina. No. Attracting, surprising, new opportunities. Wow, ang ganda naman ng mga paparating sa'yo. At manifesting yung iyong mga desires. Wow. O, wish na tayo. Di ba pala tapos? Kuha pa tayo. 808, security. Yan natin, ha. Ganda ng mga mo, Libra. Ang ganda ng cards mo. Wow, abundance mindset na naman to, Libra. So, kailangan mo talaga action, samantalahin mo. Diba, now is the time, sabi dito. O, ayan, no, now is the time. Naman, sabi dito examinin mo daw yung finances mo, Libra. Wow, very possible daw ang financial stability. Ayan, no, security. 808. So, yan, pwedeng may financial security paparating sa iyo. Tignan mo daw kung ano yung mga pwede mong gawin na adjustments pagdating sa sa kaperahan mo. Kung paano ka lalong magbi-build ng solid foundation sa kabuhayan mo. So, sabi dito, even small changes can lead to stronger sense of safety and security. So, this is financial security, Libra. I-embrace mo na any chance encounters na makita mo itong number na to, financial security yan. Pwede rin daw na may surprise na paparating sa iyo. Ayan, pwede rin may kinalaman sa partnership. Pero yan, merong abundant future na naghihintay sa iyo. Okay, ang ganda. Merong kasaganaan, stability sa kabuhayan mo in the future, Libra. At isa pa. 2255, self-love. Uy, parang may binanggit ba kanina dyan na self-love? Ito, self-worth. Parang ganun din siya. So, 2255. Yan, sign natin to. Self-love. Ganda ng kulay, no? This is something about balance. Ayan. Balance din kasi ito si Temperance So, may binabanggit dito about kung ano yung mga dapat mong balansehin, Libra. At taking initiative. Ayan. Initiative. Ito yung card ng action, diba? Sabi, kailangan mong kumilos. Okay? So, tutugma yung mga cards mo. Kailangan mo mag-initiate, Libra. Kailangan mong may gawin. Kailangan mong magsimula. Ikaw yung driving force dito. Okay? At pwede kang makareceive ng help or assistance. Ayan, in the future. Yan yung mga paparating sa iyo, Libra. At yung iyong closing message naman, inabot na tayo ng 10 years. Pasensya naman, Libra, napasarap sa chika. Alay mo, 39 minutes na yung reading. Ayan, ang lumito. Uy, kakaano ko lang nito kanina. Nahugot ko to. Talagang
Para sa mga Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross-Watcher man kaya, basta nakaka-resonate kayo, nahugot nating closing message mo is free spirit. So, ang sinasabi dito, magbubukas talaga, ayan, no, doors will open for you now. Sabi dito sa 11:11. So, make a wish, Libra. Meron talagang magbubukas sa iyo dito, doors, no? Sabi dito, with goals in sight, don't let anything hold you back, no? Huwag mong hayaan na may mga humadlang pa dito, Libra. Fears and uncertainties, huhupa rin niya, mawawala rin yan at magpapalitan ng simplicity. And you will move forward. Parang chariot lang. You will move forward with confidence. Ayan, si Queen of Wands, confidence. Na ma-reach mo ang every goal mo na ini-imagine mo, lahat ng mga goal na yan, you will move forward with confidence. At wishes will be granted. Oh my God, Libra, ano ba to? Nakaka-amaze yung cards mo, yung mga binabanggit dito at saka dito. Parang pare-pareho sila eh. Merong kinalaman sa mga doors na magbubukas. So, tandaan mo mabuti to, Libra. And in the future, kung meron mang magkatotoo sa'yo dito, especially yung wish mo, balikan mo ko. No? So, ayan. Maaring mag-grant yung wishes. Take note, wishes yung sinasabi. Tapos, ang affirmation mo ay move forward with confidence. Parang the chariot. Okay, Libra. Naku, ang ganda ng reading mo. Sana all. At sana makatulong sa ito. Take care. God bless.